Erickson Oboza, it's anybody's race. Kita natin yun, under 2 kilometers na tayo. At makikita natin, nagpapagewang-gewang, nagpapakiramdaman. Ayaw kumuha ng trangko. Mayroong mga pumuslit. Anthony, may pumuslit. Bukod si Rindolo yung kumulas, tapos umahabol si Joven. Pati na rin si Oboza. It's Rendole, followed by Oboza, followed by Chris Joven, and we see Santi Barnechea making a hot chase. It's 106 Marvin Tabig following Santi Barnechea, and number 114 following Marvin Tabig. It's a race, ladies and gentlemen. Yan, makikita po natin, medyo maganda yung ating pagtatapos dito. Sino mananalo ng ating unang stage? Napakaraming mga tao nag-aantay para malaman nila kung sino ang mauna rito sa ating stage number 1. Kapanapanabig itong katapusan na ito. At habang papasok tayo sa finish line, eto na sila! At yan, nakikita natin sino mauna. It's Chris Joven! Chris Joven! Chris Joven! At ito na! Oboza! Oboza! Chris Joven! Oboza! Nakita-kita natin tuwan-tuwa sila lahat. That's sprint to the finish there. At ngayon, balikan natin yung action na nakita natin. That's sprint to the finish. Yeah, it's a fantastic finish. Makikita natin na si Chris Joven kinuha ang trangko, si Oboza right behind his wheel, and it's Santi Barnechea right behind the wheels of Oboza. Oboza just bent on running after Joven and made the sprinters move on the last 20 meters to take the win. At makikita natin ang panghinayang sa mukha nito si Santi Barnechea, who finished a close third. Well, as you mentioned, a very close third para kay Santi Barnechea. Humabol pa siya galing. That's a great shot there from the top as we see the riders coming past us. So it looks like Santi Barnechea and O'Connor leading the charge of the Navy. Ito naman ating fourth group. At dito nga binubuo ni Reynaldo Navarro ng 100 Islands Pangasinan at si Rudy Roque ng American Vinyl at Harvey Sikam ng Road Bike Philippines. Ito naman po, palapit na po tayo sa ating finish at liliko na po yung ating mga siklista. At makikita natin na pag-iwanan ito si Harvey Sikam papasok do sa ating finish line. At yan, pataas po yung ating finish line. Makikita po natin yung ating mga siklista as they approach us here sa ating finishing arc. At mukhang nauna si Joel Calderon. Joel Calderon taking the lap. Nakikita natin easily there in second si Ronald Durantes. At ito, nakita natin, naghahabulan para sa third. At saka si Irish Valenzuela ang nakakuha nun. Irish Valenzuela getting the better of George O'Connor. And right after George O'Connor came the group of Marcelo Felipe, followed by Santi Barnechea and Lloyd Lucien Reynante, comprising the first 7 cyclists to finish in this stage. Once again, entering the final 4 kilometers. Pasok na tayo sa siyudad ng Iligan at makikita natin pakapal na ng pakapal ang mga tao. Here's the third group. Coming on strong once again, not too far behind. Very dangerous tong number 101 na si Warren Dabadilla. Lumilibre lang ng sakay at tinitignan lang ang kilos ng mga nauuna sa kanila. Mababasa natin na may binabalak itong Warren Dabadilla pagdating sa finish line. Kumalas bigla itong si Rudy Roque at makikita natin na pinagmamasdan lang ni Kenneth Solis at Ronald Duranza ang nag-iisang si Rudy Roque. At yan, papasok na po tayo sa final 100 meters rather. At nag-iisa na lang po siya, papasok na yan. That is the final 100 meters. Ngayon, 50 na lang. Successful ang break nito si Rudy Roque. Sinamantala niya yung pagkalingat nitong si Daniel Asto, Ronald Duranza, at ito si Kenneth Solis. At yan na nga sila. Pumupo ngayon. Sino ang papasok in second and in third? Final stretch na po para sa kanila rito. Yung apat na siklista paglalabanan na naman second place. It's Oranza on the right, Kenneth Solis, Oranza, Dabadilla, and Daniel Asto, and Solis in that order.
Kaya makikita po natin yan yung replay, makikita natin kanina, yun yung breakaway ni Rudy Roque na napansin natin kanina nung naghiwalay itong ating first group. Talaga nauna na talaga siya. At mapapansin mo, itong si Kenneth Solis nakatingin lang at maging si Ronald Oranza nag-iintay dito kay Daniel Asto na gumawa ng kilos. At ito namang nahuhuli na si Warren Dabadilla, kontento lang na pinanonood yung kanyang mga kasama. Kaya tagumpay na nakapag-breakaway itong ating si Rudy Roque. Batang-bata yan, Rudy Roque. At makikita natin na for the first time dito sa Ronda 2013, lumabas na ang mga bata. Nabigla ba siya na talagang there was no challenge from the other four? Well, that is a good move. Sa mga ganyan na isang grupo, you have to take your chances. He took his chance, hindi kumilos yung mga kasama niya, he was able to distance himself, ayan ang resulta. So ngayon, nangyari na lang, naiwan na itong apat na to para talagang lumaban lang para sa second. At tuwan-tuwa mga tao ng Iligan na makita itong apat na siklista natin naglalabanan sa sprint. At ipinakita ni Ronald Duranza kung gaano siya kagaling sa sprint. And 3 cyclists making their way. Sino kaya itong tatlo na ito? Malalaman natin in just a few. Past the 400-meter mark. Fast approaching our finish line. Matagumpay na nakahiwalay itong tatlo na to. Isang tiga road bike, isang tiga team and relay, at isang tiga B-mobile. This is it, the final stretch. There's the finish line in sight. It's Harvey Zicam. Ito na, Froy. It's Harvey Zicam on the right, being followed by Ryan Tugawin and Ray Martin. It's Zicam, Tugawin, and Martin in that order. Talaga humiulay sila dun sa ating first group. So the first group suddenly was cut in two. At tinapos na lang yung ating sumusunod na grupo ni Dabadilla, Cagas at Oranza. Ayan, balikan po natin yung action na nakita natin kanina lang. Makikita natin na si Harvey Zicam taking his time doon sa likod. Pinanonood lang yung dalawang katunggali. Sumusunod, tutok, biglang sikad na mabilis. At walang nagawa itong si Ray Martin at itong si Ryan Tugawin, kundi panoorin itong si Harvey Zicam na siyang kumuha ng lap dito sa magandang syudad ng Cebu. Harvey Zicam. Kita mo talaga he's still pulling away dito sa ating finish line. He's a young rider and I think this is his first lap win. Pero lumalabas itong 500 meters, mas mahirap doon sa kanilang tinahak doon sa ibaba. At makikita natin halos pagapang itong si El Joshua Carino. Ginagapang niya itong huling 500 metro para matapos na ang lap na ito. At yan na, palapit na po siya. At sinasabi ng mga tao, ito na, tinuturo nga sa kanya. Nag-iisa, walang kalaban, walang kasunod. Tignan mo naman yung hirap na nakikita mo talaga sa kanyang mukha. Talagang inaakit nito. Unti-unti. Nakagiwi. Humihingal. Talagang pagod na itong ating si El Joshua, pero patarik pa ng patarik ang kanyang aakyatin. Doon ako nabigla. Nung umikot tayo ng gano'n, nakita ko, napakatarik pa ng kanyang akyat. Ayan, akala natin patapos na, hindi pa. May mas matarik pa uling aakyatin. Ayun na. Eto na. Mga huling metro. Ayan, binubusan niya yung lahat ng kanyang lakas kasi alam niya patapos na naman. El Joshua Carino. El Joshua Carino. Nakuha pang, ayan, ang kanyang saludo. Siyang kaisa-isa at kauna-unahang nanalo dito sa lugar ng Busay. Ito ang ay makita natin in second place. At ito nga at walang iba kundi si Iris Valenzuela. Napakaseryoso. At patuloy na sumisipa paakyat. Pero ito kita mo may lakas pa, no? Kasi diretso pa naman yung kanyang pag-akyat. Hindi na niya kailangan itahi. Itong si Iris Valenzuela ang king of the mountain noong nakaraang ronda. Pero sa pagkakataon na to, tinalo siya ng batang-batang si El Joshua Carino.
Pero hindi pa tapos ang lahat. Nagpapakita si Iris Valenzuela, siya pa rin ang man to beat. Patuloy na tinatahak ni Iris Valenzuela ang pagtatapos dito sa lap na ito, paakyat sa finish line sa Busay. Ito, makita mo, kumukuha sila ng konting buwelo bago yung huling pag-akit niya. Pero siya nga ay matatapos dito in second place. Iris Valenzuela finishing with a flourish. Ayan. Itinaas ang zipper, tumingin sa mga tao, at nagpasalamat na tapos na ang kanyang paghihirap. Ngayon, puntahan naman natin in third place. Importante yon para dito sa mga positioning natin. Narito yung kanina pa natin sinusundan na naglalaban sa pangatlo at pang-apat na pwesto. Marvin Tapik versus Ronald Oranza. At this point, it's Marvin Tapik. Marvin Tapik making the last turn paakyat doon sa Busay. Marvin Tapik. Meron pa siya mga konti patingin-tingin sa likod. Baka sakaling bumulusok pa yung kanyang kalaban. Baka masayang ang kanyang paghihirap. Ito ay isang napakalaking victory para dito sa batang si Marvin Tapik. Tiga Sibuyan. At malaking bagay para sa kanya ang maka-podium finish dito sa lap ng Busay. Final 100 meters. Tanaw natin si Marvin Tapik at tanaw natin sa likod niya ang parating na si Ronald Oranza. Pero Marvin Tapik cannot be denied. Palapit na siya sa finish line. Malapit na. At Marvin Tapik finally. Kita mo may final burst of speed pa nga siya dun sa pagtatapos. At eto na si Ronald Oranza, batang-bata, tumapos ng pang-apat at ubod pa rin ang lakas. And there, of course, you have the best possible view you can have of Going to the finish line. Last 500 meters. Ito na si Felipe Marcelo. Kasunod si Daniel Asto. Kasunod si Tomas Martinez. Now is Daniel Asto in the last 300 meters. Daniel Asto followed by Tomas Martinez, followed by Felipe Marcelo. It's Asto in the last 200 meters. Now 150 meters. It's still Asto. Tomas Martinez making a bid. Tomas Martinez. It's Tomas Martinez followed by Felipe Marcelo and Daniel Asto. Tomas Martinez in front of his proud kababayans. It's Tomas Martinez in the lap. Grabe yung ginawa ni Tomas Martinez. Doon kitang-kita mo doon sa huling stretch lang. Actually, sa last 50 meters, doon lang talaga niya iwanan yung dalawa. Kala nga natin, it could have actually been anybody's race. Pero here, in that final stretch, nakita natin Tomas Martinez nga ang nagwagi rito. Tomas Martinez saving the best for last. At sa harapan pa ng kanyang mga naghuhumiyaw na kababayan. What a victory. Kitang-kita mo doon sa paligid. Napakarami po nila talaga, lahat sila pumapalakpak. At siguro yun ang nakapagbigay sa kanya ng lakas. Kitang-kita sa mukha nito si Tomas Martinez na binuhos niya talaga lahat at talagang hindi maipinta ang kaligayahan ng tao sa kanyang pagkakapanalo dito. So Tomas Martinez po ang ating nauna, Felipe. The lead. Siya pa rin talaga nangingibabaw, pero tignan natin, ito na yung huling 500 meters. Looks like Iris Valenzuela. Siya pa rin nga, mukhang malakas pa. Pabilis na pabilis, last 400 meters. Iris Valenzuela. Titingnan natin sa bandang kaliwa, si Chris Joven lumulusot. Kasunod niya si Oranza. Kasunod si Santi Barnechea. Sa bandang kanan si Ronald Durantes. Biglang lumusot. Ito si Oranza sa kanan. Final 50 meters. Oranza, Joven, and Ronald Durantes. Panoorin po natin ulit sa replay at balikan natin yung action. Nakita natin dito, Valenzuela was still in the lead here up to the last 300 meters. Tapos ngayon, biglang rumachado na yung iba. Makikita natin si Chris Joven sa bandang kanan, pero mabilis siya nasundan. Ito si Ronald Duranza. Tinangka ni Santi Barnechea sumunod, pero hindi niya nakaya. Sa bandang kanan, nanggaling si Ronald Durantes. Si Ronald Duranza naggaling sa kaliwa, pumunta sa kanan. Unti-unting nilampasan si Chris Joven. At habang papalapit tayo sa 50-meter mark, makikita natin si Ronald Duranza, kinuha ang panalo. Sumunod si Chris Joven at pamangatlo si Ronald Durantes. Dito mo talaga si Irish, wala na talaga siya mabigay dun
Talagang he was Tira, mukhang kakayanin itong si Rustum Lim na ipanalo at tapusin ang lap na ito na nagsosolo. Tignan natin, syempre kanina pa malakas din yung ating second group at saka yung peloton all throughout talaga hindi sila nagpapaiwan. At hindi madali andalin mo ang buong 5 kilometro na nag-iisa laban sa mga sumusunod sa iyo na binubuo ng 3 siklista. At 3 kilometro na lang po natitira bago po tayo umabot sa Alaminos. At ngayon bigyan natin ng pansin ang ating second group, pushing forward, pushing hard. And now it's Mark Julius Bonso making a bid. Sinusubukan ni Mark Julius Bonso na makawala dito sa naghahabol na grupo. Makawala kaya si Mark Julius Bonso at makasama ang kanyang kakampi na si Rustum Lim sa pamumuna dito sa ating finish line. Rustum Lim syempre na PLDT Spider nangunguna pa rin as we approach the final 200 meters. At makikita natin ang kapal ng mga tao nanonood at ang nag-iisang siklista na dumadaan dito sa kalsada, si Rustum Lim. Well, there in the background you can see mabilis na humahabol yung second group. It's going to be a good chase for second and third. Yeah, Rustum Lim finally taking the lap. Now it's a close battle for second between Mark Julius Bonso and Merculio Ramos. It's Julius Bonso. Bonso, and Merculio Ramos taking third. Yan po yung ating first, second, and third as the other riders start to pass through the finishing arc. And here comes the big bunch. Siyempre, inahantay ng mga tao yung ating red jersey holder na si Last 500 meters. Yan ang para sa ating first group, of course. Final 200 meters. It's going to be again a sprint to the finish. It's Julius Bonso versus Oconer. Bonso, Oconer, and of course, bringing up the third and fourth is Tomas Martinez and Rustum Lim. Si Irish ang lulusot ngayon doon. Now we have the chase group and eventually we're going to have the rest of the cyclists approaching our finish line dito po sa Vigan. Let's watch it once again. Katulad ng sinabi mo, ito na ating first group. 4 na lang sila natira. And makikita natin dito ang mabibigat na hataw nitong si Mark Julius Bonso. Pinipilit ito si Oconer na humabol, pero hindi niya kayang abutan itong si Mark Julius Bonso. At doon sa likod, makikita natin, kasunod ang kanyang teammate na si Rustum Lim, kasama niyang magtataas ng kamay bilang hudyat ng kanilang pagwawagi. Yan yung mga grizzled veteran natin. What a rousing welcome we have here sa Lawag. At dito nga makikita natin ang pagliko nitong team ng B-Mobile. Kita mo, pati sila nahihirapan doon sa ating pagliko rito, sa ating finish line. Pero importante na makuha nila yung kurbada na yun para makapag-submit ng magandang time. Kita natin ang Road Bike Philippines na pumasok. Pagod na pagod. Ito si Alpi Catalan na obviously siya nagdala ng trangko nung mga huling parte ng karera. Kita mo, handang-handa talaga yung mga kaibigan natin sa Lawag para sa pagdating ng Ronda Pilipinas 2013. Wow. Can you see that? Ang team ng Navy Standard Insurance halos sabay-sabay isang buo tumawid ng finish line. At nilampasan pa nila yung ibang miyembro ng Team B-Mobile. Yan po yung Ilocos Norte Capital. As we see more of the cyclists coming in together with Irish. Well, 3 lang naman talaga ang kailangan tumapos para makuha yung team time. In that particular case, makikita natin na 3 miyembro ng LPGMA American Binil ang tumapos sa pangunguna ni Iris Valenzuela. And there goes the PLDT Spider team.
may na-capture ang PLDT. Makikita natin na mas nalampasan pa nila yung mga struggler ng Team LPGMA. And now more of the cyclists finishing their race. Now all the teams have finished. At yan po, tuwan-tuwa po yung mga ating kaibigan at opisyales. Tapos na po yung ating stage number 10 at malalaman po natin kung sino yung mga ating nagwagi. Iniintay na lang natin ang mga oras na na-submit ng bawat teams para malaman natin ang mga nanalo dito sa lap na ito. At this point, habang inaantay nga natin yun, syempre, nag-usap-usap na yung mga teams together with the respective coaches. And we have the results. In third place dito sa araw na to with a time of 1 hour 45 minutes and 18 seconds, Road Bike Philippines. And every member of the team gets a respective medal. Binanggit nga naman ni Froy, one of the favorites ang Road Bike Philippines dito sa stage na to dahil sa kanilang coordination. At hindi tayo binigo ng Team Road Bike. At itong tao na to, itong rider na to, si Alfie Catalan, ang siyang isa sa mga nagdala. Ngayon naman po ang ating second placer sa araw na to, stage number 10 with a time of 1 hour 45 minutes flat. Itong PLDT Spider. At tulad na inaasahan natin, itong PLDT Spider, marami silang tinalo ng mga teams na prominente. Road Bike, B-Mobile, at yung iba pang team. Puro kabataan itong team na to at inaasahan natin na patuloy silang magtatamo ng mga tagumpay sa mga susunod na lap. Pero ito naman ang ating nagwagi sa araw na to in first position with a time of 1 hour 43 minutes point 45, so 45 seconds. Ito po ang Philippine Navy Standard Insurance. Teamwork, coordination, leadership, lahat yan mayroon ang Philippine Navy. Kaya hindi katakataka na sila ang kumuha ng lap na ito. And then sinasabi mo, one of the favorites here once again, at they do have a podium finish. Tignan natin kung kailan magbe-breakaway yung mga siklistang ito here in our first group. Heading into some of the towns now. Ito na, humahataw na sila. Final 300 meters. And there's the finish line in sight. Sino mauna? Ronel Hualda made it. And here comes the main group. At tuwan-tuwa na naman yung mga tao rito sa Cagayan, slapping the boards there, cheering on our cyclists. Our cyclists making a grand show here in Apari, Cagayan. Well, in first place, representing Road Bike, si Ronel Hualda. Pagkatapos nun, sumunod si John Paul Morales at si Chris Joven ang in third. It would be nice to see again kung paano nakuha ni Hualda yung pangunguna. Samantalang kitang-kita natin nung kinukuha nila yung huling kurbada, halos sabay-sabay silang lahat. At yun na nga, makikita po natin all 5 of them going close to finish that race. But in the end, ang nanalo nga, si Ronel Hualda, closely in second, si John Paul Morales. At pagkatapos nun in third, dito sa ating leg, stage 11, si Chris Joven. A sweet victory for Ronel Hualda, considering na well, dito sa particular stretch ito, wala masyadong tao. And here come the cyclists. hindi ako nagkamali, Anthony. Tignan mo ang nasa harapan. Ito ang Philippine Navy Express. Well, we talked about that earlier. 300 meters na lang po natitira
Here we come. Final 100 meters. At tuwan-tuwa yung kakampi niya because John Paul Morales from Philippine Navy ang nauna rito at nakita na nung kanya mga kakampi. Getting confirmation in first place, Philippine Navy's John Paul Morales. In second place, galing sa Road Bike Philippines, si Ronel Hualda. At galing sa Cebu, Y101 FM is J-Bob Pagnanawon. A beautiful win by Mr. John Paul Morales. Now, they're one-on-one. Walda and Morales have one win apiece. Diyan na po, balikan po natin yung action. Well, in slow motion, we can see the Philippine Navy Express. Hinahatid po nila ang kanilang sprinter na si John Paul Morales. Makikita natin sa harapan si George Oconer, sinusundan ni Lloyd Reynante, at nasa likod ni Lloyd Reynante itong si John Paul. Nasa likod ni John Paul itong si Ronel Walda, at sa likod ni Ronel Walda nandoon si Alfie Catalan. Pero at this point, dire-diretso lang ang Philippine Navy train. Binitawan ni Oconer, dinalay tinuloy ni Lloyd Reynante, kasunod si John Paul Morales. As sa last 200 meters, binitawan ni Lloyd Reynante itong si John Paul para tapusin ang karera at mag one-on-one sila ng kanyang matalik na kalaban na si Ronel Hualda. May kaliwang bahagi, nakikita mo nakataas na yung kanyang kamay. That's George Oconer looking at his teammate John Paul Morales taking the win. Pero higit sa panalo ni John Paul Morales, makikita natin dito sa patuloy na pagtapos ng mga siklista sa finish line. Habang unti-unting pumapasok ang lahat ng riders, makikita natin sa dulong-dulo ng peloton, mayroong nag-iisang rider na napag-iwanan. At yon ay walang iba kundi ang ating red jersey wearer na si Ronald Oranza. Look at that. He crossed the finish line last, and it nearly cost him the red jersey. Ito na naman, bigyan natin ng pansin. Well, Anthony, ito yung sinasabi ko na Philippine Navy Express. Makikita natin yung train, nasa unahan si George Oconer, sumusunod si Lloyd Reynante, at nakatutok lang, walang kahirap-hirap, itong si John Paul Morales. Kahit na nasa likuran niya pa itong si Ronel Hualda, kitang-kita natin na yung train ng Philippine Navy will be successful na ihatid itong si John Paul Morales hanggang sa last 200 meters. Si John Paul Morales na nga po ang ating nanalo. In second place, Ronel Hualda, and in third is J-Bob Pagnanawon. There we have our very first group. Actually, no, that's group number 2. Check that. Sinusundan ng ating commissaire. Mr. Martin Ruin riding a motorcycle. And here we come to our first group. Final 300 meters. Oconer. Who's gonna take it? Junray Navarra. O, tinan mo, may konting tulak. Kakaiba. Junray Navarra giving Oconer a push. Hindi natin malaman kung ano ang ibig sabihin ng tulak niya.
Sabi siguro niya, hindi ko na kaya. Sa'yo na to. Maybe that might have been a sign as far as he's concerned. Here comes the second group. Trying to finish strong, looking for a third placer. Well, just to get confirmation. In first place. Okay, in first place, George Oconer. In second place, Junrey Navarra. And in third place, we have Ferdinand Pablo. Breaking. Bilog na bilog pa rin ang sipa nito si Junrey Navarra. Papalapit ng papalapit sa finish line. At yan, ngayon pa lang naamoy na niya yung kanyang pagkapanalo dito sa ating stage na to. And this will be a great victory for all the people of Mindanao, especially all the cycling fans. Look at him, he's picking up that pace. Alam niya panalo na siya rito, pero he wants to be able to set it in a record time. Maganda talaga yung kanyang pag-umpisa, tapos wala na talaga nakapag-challenge sa kanya. Well, he cannot be denied of this victory. Tinapos niya lahat ng akyat. Tinapos niya lahat ng lusong. Nag-iisa, nagsosolo. Ito na siya ngayon, malapit na siya sa Burnham Park. Isang kilometro na lang. Inside 1 kilometer. And he still continues to go strong. Looks like he's getting even stronger. Nagbibigay ng iba yung lakas dito kay Junrey. Siguro ang hamon na kaya niyang ipanalo itong lap na ito na nagsosolo halos mula sa simula hanggang sa matapos. Hindi naman umaratsyada pa rin siya. He wants it to be a real convincing win sa ating stage 14. Ayaw na niya magpaabot pa. Muling umangat. Karga. Lalo bumibilis. Yan si Junrey Navarra. Talagang kita-kita mo, that's just really pure adrenaline. Again, kita mo kung gaano kabilis yung kanyang pagbaba. Walang tigil pa rin yung kanyang padjak. Tuwan-tuwa palagay ko ang kanyang coach na si Lito Patayan. Ayan, nagpapakita na ng thumbs up. Itong si Junrey Navarra, naaaway na niya ang finish line. Papalapit na papalapit. At this stage, he can actually just be cruising, pero kita mo talagang patuloy pa rin yung pag-ikot ng kanya pa. Lalong tumitindi, lalong tumitiin ang bawat padyak. Itong si Junrey Navarra habang papalapit tayo ng papalapit sa finish line. Yan, finally, medyo nagpahinga na siya. Which he could have done, I think, a little bit earlier. Medyo pababa. Medyo na-miss ng konti ang liko. Nakabawi. Umangat na naman. Kita mo, ganado talaga siya umabot sa ating finish line. Almost missed the turn. Hindi naman niya kailangan magmadali. Lamang na lamang siya. 300 meters na lang po bago magtapos in first place doon si Junrey Navarra at Mindanao Cycle Line Butuan. Natatanong na natin ang Burnham Park at papalapit na tayo. Kikita na natin ang mga tao. At eto nga, Final 25 meters, crossing the finish line. Junrey Navarra. fighting for second. So this is going to be exciting. Asto versus Ravina. At mauna si Daniel Asto and closely in third place, Juniper Ravina. At eto ang ating top 5. Izoranza.
to Baguio City. It's of course in Burnham Park, and here they come. Final stretch. Final 75 meters. Now 50 meters. At dyan po magtatapos ang ating stage number 15. Individual time trials. Malalaman po natin in just a few kung sino yung mga nanalo. And we're now getting confirmation. In first place, ang nanalo from American Vinyl, we have Irish Valenzuela. In second place, representing Road Bike Philippines, Mark John Lexer Galedo. And in third, we have Road Bike Philippines' Ronald Gorantes. Nabigla ka ba sa ating mga winners? Well, of course, number 1, si Ronald Gorantes, break out of his shell, masyadong inabot ng pagkatagal-tagal, pero he made it at the right time. At ngayon puntahan natin ang ating awarding ceremonies. Umpisahan po natin syempre ang ating third placer. Katulad na sinabi natin kanina, representing Road Bike Philippines, yan po si Ronald Gorantes. In second place, also for Road Bike Philippines, Mark John Lexer Galedo. Picking up his medal, eventually he will also get his check. At ginawa na ating first placer dito sa ating stage 15, Pugo, up to Baguio City. Individual time trial, ayan po si Irish Valenzuela. Isang tinatakbo ng ating mga siklista, parang hindi mo naisip na this is the 16th and last leg ng ating karera. At pupuka na nga. And there in first place from Philippine Navy Standard Insurance, John Paul Morales. Followed very closely by Jerry Aquino from Road Bike Philippines and Ronel Hualda, also ng Road Bike Philippines. The win going to the Navy Express as usual. And John Paul Morales capping his second lap win. Pero syempre, importante, kailangan din natin malaman kung sino po ang nagwagi dito po sa ating Ronda Pilipinas 2013. But before we get ahead of ourselves, once again, balikan po natin yung mga nanalo dito sa ating 16th and last stage. In first place, John Paul Morales. In second, Jerry Aquino Jr. And in third, it's Ronel Hualda. But of course, ang ating biggest winner dito, itong ating red jersey na si Irish Valenzuela, who rode safely all the way at doon na siya sa gitna ng peloton. Napakarami na naman tao that have come out here with their cameras, wanting to find out sino yung mga nanalo. Ito po ang ating third place winner, Ronel Hualda, representing Road Bike Philippines, getting the final third place medal, bronze medal that we're going to be handing out for this year. And in second place, also from Road Bike Philippines, ito si Jerry Aquino Jr. At ang ating first place winner for stage number 16, Philippine Navy Standard Insurances, John Paul Morales. At yan po sila lahat, picking up their final checks for our final lap. And our final race jersey winners for the Yellow MVP Sports Foundation jersey, number 43, Ronald Oranza. For the Jimbei White jersey, number 115, Junrey Navarra of Team Cycle Line Butuan. Total blue jersey goes to number 3, Ronel Hualda of Road Bike Philippines. And our LBC red jersey, our grand champion for Ronda 2013, Irish Valenzuela
of American Vinyl LPGMA.